simulan na natin ang 3 araw na adventure na walang kasiguraduhan. Kumusta ang aldaw mo? Ibahan mo ako. Lilibuton niya tong duwaan ka. Gula karo kasi mayon na magayon. Tiktikala padadata ka. Taing ibang mumuyahon kundi ka. Lapit na! Let's go! Sagot pa man kita magkurang. Daing ibang papadabaot pa kundi ikaw. Simula tayo dito sa team. Tatapos tayo sa team. Hindi man natin matapos yung time, tatapusin natin yung ruta. Maganda guys, kayo. Nandito na naman tayo. This is the 4th FJ Mountain Cross. Every year, it's getting bigger. We have more than 400 participants, 5 riders each team, total of 80 teams joining. This is really a fast-growing community. We are starting this great adventure in a perfect location. Here in Villa Escudero, Yaong, Quezon. Ang ganda ng lugar na to. Sabi nga nila, it's a calm before the storm. All riders were able to enjoy the beauty of this coconut plantation. It's really a perfect spot to start this journey. And here, we have to gather around for the bike scrutineering. Ito yung part na i-check nila yung mga motor if it's ready or capable for this type of adventure. We also have our dinner here together with the other teams. Ito na din yung naging chance to have our final reminder for all the participants joining the event. As you go on, 1,000 plus kilometers adventure, tomorrow until Sunday, please be inspired not by me, but by the people na tutulungan natin, by the beneficiaries. So, prepare yourself, rest well, but never forget yung attitude na dadalhin niyo sa. Alright, so mga buddy, we're currently having a blast here in Villa Escudero. Every participant is here joining FJ Mountain Cross for tomorrow. This is the last night before the takeoff. 18 na team to, bubunot kami lahat kung sino maunang tumake-off bukas. Ano sa Yusef? 43. Yun, thank you, thank you. 40 pieces. Alright. Mag-ingat po kayo and we are praying na ang event po na ito ay zero accident. Gusto ko man po kayo magpahinga, hindi ko po magagawa yun. Bakit po? Look at your Viber groups. We already sent the coordinates for tomorrow. I-plan nyo na po ngayong gabi. Good night and enjoy your route. Thank you po sa ating sponsors. Thank you po. For the first time, sinanagad ni Kuya Don Joseph yung mga coordinates sa amin para magkasabay yung dalawang grupo. Pag-meetingan namin diskarte bukas kasi we're on number 43 tapos yung other team parang nasa number 20 sila. Right after the gathering, binigay na din agad ang first coordinate for day 1. Dito na din namin nalaman kung pang ilan kaming magte-take off. Since we are one team, divided into 2 groups, hindi magkakasabay ang take-off namin. Kaya we have to make a plan and make sure na maayos at safe ang magiging biyahe natin para bukas. Napag-usapan na namin yung mga gagawing strategy ngayon. Alam na natin bukas yung diskarte. Kailangan lang natin maging mindful sa biyahe bukas kasi ang daming mga rules and regulation na nadagdag at kailangan nating sundin para maiwasan natin ma-disqualify. See you guys tomorrow. Good luck sa team. Good luck sa lahat ng participant. Let's go!
First time ko nga pala sumali dito. Sana makatapos kaming lahat. Morning everybody! Hey! Gising na kami lahat. Good morning. It's 4 a.m. Still dark outside. Pero kailangan na natin mag-ready. Medyo napuya tayo. Late na rin kasi natapos yung event kagabi. It's FJ Mountain Cross 4. Let's go. I'll be taking the lead for Team Sec and Jack Bonsho for Team Aero. We're composed of 2 teams ngayon. 5 members each team. Hello guys, ready na? Let's go team. Let's go. Boy. Let's go, let's find next week. Napulot lang namin to pamalit eh. I think we're all set at ready na tayo malas. Excited ka na ba? Go ba? First time ko to boy. First time mo to boy. Walang ka ba? Pero iiyak. Mag-shuttle tayo going doon sa mga motor. Medyo malayo din kasi yung lakarin. FJ Mountain Cross Day 1. Sama natin yung team. Let's go guys. Sa mga oras na to, alam kong kabado ang lahat. Lalo na yung mga first timer namin sa team. But for me, everyone's ready. I know how hard they trained for this. Wala man kaming sapat na oras para maghanda. Alam kong everyone is taking this seriously. And we all want to finish. Wala na tayong dapat pang patunayan dito. Ang misyon ay mag-enjoy and make sure na safe ang magiging biyahe. Yung mga tapos, bonus na lang yan. Pag hindi, better luck next time tayo. As long as we did our best, yun ang mahalaga. Simple lang naman to. Hindi ito karera. Siguro I can call this a test or a challenge. You can call it whatever you want to. But again, this is not a race. 3 days adventure ride combination of road and off-road routes. Ito yung ride na hindi mo alam kung saan papunta. We have to navigate the given coordinates to locate the next destination one after the other. Take pictures of the team every major checkpoint. We also have to follow set of rules, especially yung speed limit at yung cut-off time. We have to stop riding by 10 p.m. and wait until 5 a.m. to continue until we reach the finish line. All the riders, nakakabang na po sa mga bikes, wala na pong pasaway. Ito na po yung pinakahihintayin nyo, sumunod na po tayo. Mag-start na yung take-off natin. Tayo ni Degi. Kasi Mamo. First na magte-take off yung Team Aero. Jack, Tonyo, Logi. Ingat. Pagkakabahan, relax ka lang, ha? Ganyan talaga pagka first time. Okay lang yan. Rio. Lovely, hola. Okay, ha? Antayin nyo kami, guys, ha? Baka mamaya magdire-diretso na sa first checkpoint ng mga to. Jack Bonsho, guys. Alright, magte-take off na itong first team natin, Team Aero. Bam. Gavin. Good luck. Alright, thank you. The feeling is very familiar. Ito talaga yung binabalik-balikan ko dito. Naghahalo ang kaba at excitement sa lahat. We are all prepared for this day. Ito na yun. Ang biyahe na walang nakakaalam saan papunta. Sisimulan na natin ang 3 araw na adventure na walang kasiguraduhan. This is FJ Mountain Cross 4. Alright guys, game! Ingat tayo lahat! Godspeed! The other team is waiting for us in the next gas station. Sabi ko nga, isang team lang tayo. Nahati lang kasi according to the rules, maximum 5 members each team lang. Since nauna sila nag-take off, sila din yung mag-aantay para mag-regroup. Everything is happening according to plan. Kahit maulan, it was all fun and excitement. Up until the point that we need to gas up. Ito sila.
So guys, meron tayong konting problema. Tingnan natin kung masolusyonan natin. Di pa tayo nakakalayo, meron ng aberya. Yung motor ni Miss Jack Bunso. Anong gagawin natin ngayon? Si Yogi para sisirain, try distrong fry. Pinagpaalam naman. Pinagpaalam na kung pwede sirain. Ako, sanay na ako sa mga ganyang aberya. Wala lang yan. Mamaya magagawa na ng paraan ni Kapepe yan. I trust my brother. Paano nangyaring may susi ka pero ayaw mabuksan? So, di ba nagkapabili ng bike ko? So, nagpalit ng bike. At kasi yung tangkay pinalitan din. Maliit na aberya lang naman. Yung cap ng gas tank napalitan. Hindi siya makapagpagasolina. In short. So, sisirain natin Kapepe, tama? Kung kaya, sirain. Kapepe to the rescue. Yes sir. Ayun o, nagpapagas na, okay na o. Ito na yung susi niya. Ito. Sabi sa inyo eh, yung tropa na yan, ganyan lang yan, papakabahin tayo pero sigurado may paraan. Let's continue this journey mga buddy. Ito yung patunay na this team is ready. We have a good mechanic in our team in case of emergencies like this. Buti na lang talaga, maswerte pa din tayo at pati nga yung panahon nakikisama. Ganado ang lahat. And now, everyone is ready to hit the first checkpoint of the day. We have 7 checkpoints for the first day. Pero yung 4 na unang checkpoint is what we call the sub-checkpoints. They will just serve as a guide going to the first 3 major checkpoints where we need to take photos. So, we're heading to the first checkpoint. Oh, slow down, slow down. Balik tayo sa 30-30, 30-30. Yung ibang grupo dumiretso. Pero sa mapa namin, dito kami pinadadaan. Pakain kuya, pakain! Sarap niya na. It's 30 minutes back roads. Puro ganito lang siya. And as we cross the back roads going to the first major checkpoint, na-enjoy talaga namin ang daan dahil sa magandang tanawin at malamig na hangin na nagmumula sa dami ng puno sa paligid. Dito din namin nalaman na we are very near to the waterfalls where we need to take a group photo. Magsaysay, Shimbubulo, Weste. Kuya Medic. Hoy, Alfred! Dito nagtipon-tipon ng mga riders. Surprisingly, again, kailangan natin mag trekking for 30 minutes daw. Kalmado tong FJ na to, no? It's a 15-minute walk going to Bosay Falls. At doon, kailangan natin mag-picture kasama ang buong team. Ang ganda dito. Sana madami tayong oras to enjoy the place. But we still have 2 more checkpoints to accomplish. And we have to make it in time. Ganda, tingnan niyo. Naglakad kami ng 30 minutes going to Bosay Falls. If I'm not mistaken, meron pa tayong 3 dadaanan. Nauna na sila. The next checkpoint is just a few kilometers away from the first one. This is the Barangay Hall of Magsaysay. Ang mission natin dito is to bring some school supply para sa mga kabataan. This is what makes this adventure different. Hindi lang to para basta mag-enjoy. This event is trying to make a good purpose. Pagdating pa lang ng team, sinalubong agad kami ng mga kabataan sa lugar. At alam namin na excited sila na makita kami. But as much as we want to stay for a bit long, we need to continue moving forward, going to the next destination. Namigay tayo school supply. Dagdagin natin yan. Ganda hapon po.
go! And now, we're down to the 7th coordinate, or the last one that we had. Kailangan natin mag-picture sa isang view deck. Kaya for sure, maglalakad tayo. Tulad sa ibang major checkpoint, kailangan natin mag-picture sa taas. This is the last photo that we need para makuha natin yung next location. As part of our mission, bago tayo magpatuloy sa paglalakad, kailangan natin magpasintabi kay Tatay Carling. Dito siya nakatira sa gitna ng bundok na madadaanan papunta sa view deck. At talaga namang perfect ang timing na pagdalaw natin kay Tatay. Dahil ngayon din ang kanyang kaarawan. Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! We're just starting the adventure, mga buddy. Just a few more steps, we have reached the view deck. It's a breathtaking view from up here. Tanggal talaga ang pagod sa ganda ng tanawin. Meron din signal dito, kaya this is a perfect spot to send the photos of the checkpoints that we have accomplished and also wait for the next coordinate. Right away, we took some pictures and decided to have a 20-minute break while waiting para na din maka-recharge ang lahat. We just got the next set of coordinates, and surprisingly, we got another 7 location. It's a mission impossible. Nagulat ang lahat kasi it's almost sunset at nagsisimula na ding dumilim. And according to the map, kailangan natin pumasok sa bundok after the next checkpoint. It's a whole day of riding at nagsisimula pa lang tayo. Kaya wala na tayong dapat sa aking oras. Dire-diretso na dapat tayo. Motor mo! Ay, preno! Ayan o, nagliliyab yung preno mo. Nakababad ka. Nagliliyab. Barangay Aloneros. Dito pa rin sa Quezon. Same mission tayo. We have to take pictures of the teams and deliver the school supplies for the kids. I know we are running out of time, pero sobrang na-overwhelm kami sa pagsalubong ng mga tao. Relax lang. Dusog. Grab. Tayo niyo ako guys ha. Sakay lumiko. Guys, nasaan kayo? Dumiretso sila. Kumaliwa. Okay, balik ako dun. Sa mga bata. Okay. Sige. Salamat. Dito. May makalumi kong big bike dyan. Sa loob dyan. Ligaw ako. Habol tayo. Malas, naligaw pa tayo guys. But gano'n talaga. Nakakabahan ako. Wala pa ako nakikitang kasama ko. Pagka naligaw ako dito, baka ma-dead end tayo, patay. Hindi ko rin alam kung passable pa talaga na ng bike. Oh shit. Guys, asa kayo? Saka na nyo, iniwan nyo ako ha. Hindi nyo ako inantay sa kanto, mga hayop kayo. Muntik na ako maligaw. This is more or less a 20 kilometers back roads na kailangan natin daanan sa gitna ng dilim. And as we go deep into this route, mas lalong naging challenging ang daan. Dito na nga nagsimulang panghinaan ng loob ang sa mga kasama natin sa team. Medyo mahirap tong ahon na to, kaya nagpaisa-isa lang kami. Mahirap magsunuran sa ganyan kasi pag may sumemplang baka ma-aksidente pa, masagasaan or what. Kailangan mabilis, dyan pa lang, banat. Ako, tataob to. Noy, pang ahon na yan, hindi niya kaya yan. Tutulungan ka namin, wait ka lang, pahinga ka muna dyan. Aahon ko lang to, aahon ko siyang.
Ay, putang ina, dilim. Hanggang dyan lang naman. Mahirap talaga to. Lalaki. Sasayaw talaga yung gulong mo yan eh. Dapat talaga nakatayo eh. Hirap na siya. First time niya kasi talaga sa ganitong eksena mga buddy. Naipit ka hindi? Hindi naman. Umalis ka dyan. Lagay ko muna sa may safety. Babalik na lang ako. Ito ko itong ilaw. Wala na makikita. Dilim. Grabe. Yang naglalakad ka, huwag ka umiyak yang. Kaya mo yan. Huwag mo iyakan. Ano ka ba? Ilalabas ko yung motor mo. Huwag ka mag-alala. Ang layo na nga na narating mo eh. Hindi. Yogi, gano'ng kalayo to? Yung ilaw na yan. Ilalabas ko na yung motor nito. Lalakad na lang ako. Sa may ilaw na lang pala na yun oh. Lapit na yan. Yan na nga. Sama natin si kuya. Nalobat ako kanina. Pero tinakbo ko kasi yung motor niyang palabas ng off-road. Babalikan ko ngayon sa gitna ng bundok yung motor natin. Buti na lang talaga nandito si kuya. Niligtas tayo. Hindi tayo maglalakad pabalik. Apakalayo. Siguro halos 3 to 4 kilometers yung lalakarin ko kung nagkataon. Mga guys! What's up? Ano nangyari? Ha? Nag-i-stroll lang. Stroll lang. Ayan kayo. Iinom lang kami. Kaya thank you sa pagtulong sa amin ah. Dalaga Central. Ayan, shoutout sa inyo lahat tol. Thank you. Balik na tayo sa biyahe natin. Woo! Sana ma-motivate ulit siyang tumuloy kasi sobrang demotivated niya na kanina. Umiiyak siya. Nahirapan siya dito kasi hindi pa kami kumakain. Kasada na tayo, yes! Okay ka na? Tubig. Happy birthday to you! It's 8 o'clock, we have 2 hours till the time. At least kahit makatagag diet. Ang importante nandun tayo. Malapit na yun eh. Magkakadikit na yun eh. Nakadikit yung checkpoint for tomorrow. And makapinatulugan natin. For tonight, we just need to stay safe. Lord, please guide us tonight. Please guide our travel. Guide our diet. Thank you po. Nasa iyo lahat po. We give everything to you. We are spending ourselves to you. Oh Lord, we're doing this for ourselves, for our family. 1, 2, 3. Let's go! Mahaba-habang biyahe ito. Tara guys. After all the struggle, we're still here trying to catch up. From dito sa Ginayangan, Quezon, we have to travel another 130 kilometers going to Daet, Camarines Norte. Parang imposible nang umabot pa, but we have to try. I know we're running out of time. We have less than 2 hours of riding time before the cutoff at 10 PM. We have to stop riding kahit saan pa tayo abutan. It's mandatory or we will be disqualified. Kamusta lahat? Okay ba? Let's go! Welcome to FJ Mountain Cross mga buddy. Dito na tayo, gateway to Bicolandia. Lumalapit-lapit tayo. Dito going Daet, dito Bicol. Basta consistent na tayo sa takbo natin na to. Makabutan natin yan. Positive lang tayo, positive lang. 21 minutes before cut-off. Lahat pag may nakita tayo ngayong i-stay yan, doon na tayo. 80-80 pa rin. 80-80 pa rin. Hindi naman natin narating yung 80-80 kanina eh. At tayo na matutuluyan natin kahit saan pa to. Push tayo dito, yun mahalaga. Bukas pagising natin, malapit-lapit na tayo sa mga checkpoint. Tara, pwede yun. Gusto nyo? Punta ka doon. Hahanap ako dito, babalik ako dyan. Yes. Meron dito, eskwelahan. Okay na yan. Tapos yung gate eh, hanap akong tao. Sige, magtatanong din ako sa bahay. May mga tao dito. Wait lang. Tatawag ko dito ako sa'yo. Kuya, saan meron dito pwedeng matuluyan yung inuupahan? Meron, ano pangalan po? Labo. Ang pangalan po ng hotel, Labo? Labo Hotel. 10 minutes daw kaya yon, sabi ni kuya. Sige. Okay. Thank you po. Kung kaya nyo i-search sa Waze o Labo Hotel, search nyo na. Madulas yung daan na yan, dadaan kayo. Kuya, saan yung Labo Hotel? Diretso lang, malapit na kami? Mga, ano na lang sir, mga 5 kilometers. 12?
5 kilometers, mga ganun. Oh, sige, diretso. Game. Habol. 1 minute na lang. Aabot tayo. Yes. Sang mabilisan. Umabot kami guys. Pagpasok namin 10:02. Nakaabot pa tayo. Alright, safety. Meron na tayong kwarto. Pagpahinga na tayo. Buti nakahabol tayo last minute. Time to sleep, guys. Hindi sapat ang maiksing oras ng pahinga para makabawi ng lakas. Less than 4 hours of sleep and we have to continue. Marami pa tayong hahabulong checkpoint ngayon. Good morning. It's the day 2 of FJ Mountain Cross 4. Malapit na tayo dun sa mga checkpoint na tatapusin namin supposedly kahapon. So hahabol tayo ngayong araw. Tingnan natin. Sana makafinish tayo. Late na nga tayo kahapon at marami tayong checkpoint hindi napuntahan. Tapos late pa tayo ngayon ng almost 40 minutes 38 minutes nakapag-take off na yung mga ibang riders. We're still gassing up. Pasensya na guys, kailangan natin mag-catch up sa oras. Ayoko mag-impression rin but kailangan natin to. Go guys! We have to take this seriously kung gusto natin makatapos. Be mindful of our time. Since hindi natin natapos ang mga checkpoint kahapon, we have to do it today. And that is going to take a lot of time for our day 2. But we hope for the best. Hindi natin kailangan magpatakbo ng mabilis para makahabol. We just have to be consistent and lessen the stopovers. We are 45 minutes away dun sa next checkpoint natin. Kailangan natin mag-picture dun. Kaya tayo sa checkpoint. Sa checkpoint lang tayo dito, picture, tapos bounce tayo agad. Save time tayo guys. Hello. Pagdating sa checkpoint, napansin ko na hindi lang pala kami ang naghahabol sa oras. Madaming team ang hindi nakatapos for day 1. Kaya naman nagmamadali ang lahat dahil we still have 3 more checkpoints after this para matapos ang mga naiwang mission kahapon. But the next coordinate is leading us for another off-road route. And along the way, we encountered this wooden bridge that I don't think it's designed to carry a 300 kg big bike. Mabuti na lang talaga at may mga naunang tumesting. We really have to be very careful kasi one mission day talaga to. Ganda. Dito tayo sa checkpoint. Pipicturean tayo dito sa magandang view na to for checkpoint. Tapos tuloy tayong biyahe. Nahuli ka. Dito tayo sa elementary school para i-drop yung second school supply natin. Look at that view! Woohoo! Alberto, Team Ducati.
school supply, ibigay natin kay SK. SK, iwan na namin sa iyo yung mga ano. Salamat ha, next time na lang po. Thank you po. Tapos na tayo dito sa elementary school. At tuloy tayo ulit sa biyahe. Hahabol tayo. Now we are heading to the campsite. Ito yung campsite na supposedly magkakampingan natin kagabi. Nag-stop over lang kami dito sa basketball court para mag-send ng mga pictures na kinuha natin kanina doon sa mga checkpoints. And finally, tapos na tayo for day 1. We just got the next lineup of coordinates for day 2. Kaya dating gawi, hanggat may signal pa, we have to flat all the locations para tuloy-tuloy tayo. Alright, let's go Sorsogon! Tapos, malayo-layo yung biyahe to. A total of 300 kilometers today. Ang gagawin lang namin technique, hindi kami magmamabilis dahil nga may mga speed limit. Sobrang strict ng FJ. Meron pa nga certain area na kailangan 30 kilometers per hour lang ang takbo nyo, 20 kilometers per hour, and maximum of 80 kilometers per hour to 100. Kailangan natin mag-catch up ng time. Ang kailangan namin consistency. Kailangan lagi kami nga sa ganong speed at tuloy-tuloy. Less mga hinto, dire-diretsong biyahe lang para mahabol namin tong oras namin. We have limited time. This FJ Mountain Cross 4 became more challenging dahil marami kami ngayon. Ang maganda lang ngayon dito, everyone is staying positive. Kahapon kasi kagabi nagkakagulo na kami sa sobrang pagod. Yung iba gusto na sumuko, pero nag-meeting kami, then we got back on track. Okay naman na lahat and we are all positive. Matatapos natin to mga buddy. Ganda na, no? Nagulat ang lahat sa ganda ng daan going to the next checkpoint. Ito pala yung Lake Bato. Kilala ito sa ganda ng tanawin dahil napapaligiran nito ng tubig. Isa rin ito sa pinakamalaking lake sa buong bansa. Very nice. Checkpoint na kailangan natin mag-picture dito sa tulay. Mostly ng mga checkpoint nila magaganda yung mga view. Baka, may baka. What's that? Ay putang ina, ayos yan ah. Huwag ka manghula, hanapin mo yung mababaw. Tandaan nyo yung dinadaanan ni Gavin. Umaangat ng ganun yung tubig, oh. Ayun, oh, may sukatan. Lumulubog to. Babaw lang pala nito eh. Ako na magtatawid dyan. Sabi talaga sa likod. Oh, game. Susunduin natin si Yang. Para sure ball lang. Ganito kasi nangyari sa akin sa FJ1. Nadali ako, nagsugal kami sa ilog. Tumawab ako na dead end. Hydrolock. Ito yung pinakamaganda para dito, para sure lang. Thank you. Ginugulat kami ng mga pinapadaanan sa amin, bigla na lang may ilog sa gitna. Pagkatapos namin ito, meron na naman isa.
Hindi pala siya bato-bato, kalsada pala siya. Hello. Matas-mat lang sa ilog. Andito na tayo sa Albay. Okay, 12 kilometers na lang. Nandito na tayo sa checkpoint. Ayos, ganda na daan. Bulaga, may Bulaga kasalubong. Papunta tayo ngayon ng Sorsogon. Nandun yung next checkpoint, around 45 kilometers. Siguro in 1 hour nandun tayo. Yeah! Woohoo! Pataas tayo ng pataas, puta tayo yung likod. Ayan, ganda. Off-road guys, off-road. Sorsogon. Everything is going according to plan. Smooth ang biyahe and we are starting to gain confidence. At unti-unti na din tayong nakakahabol. Until we got here in Barangay Marinas Checkpoint, napansin ko na maraming riders ang naiipon dito sa lugar. And tulad sa ibang checkpoint, kailangan din mag-picture ng grupo dito. Eto na din yung naging chance natin to send the group photo since may wifi sa area. But even before we got the next route, the riders is already giving us a warning that the next one would be the hardest trail at no choice tayo dahil isa lang ang daan going to this checkpoint. Katatapos na namin dito sa checkpoint dito sa barangay. And papasok tayo dito sa trail. 3-kilometer trail daw sabi nila. Ito daw yung hardest na dadaanan natin dito sa FJ Mountain Cross 4. Kaya ito na yung challenge mga buddy. Let's go, kaya natin to. Tatagpos tayo dyan. Kailangan natin pumila dito kasi bibigyan na ng interval yung pagpasok para hindi magbara-bara sa loob. Tatagpusin natin to mga guys. Alright, this is the most challenging part. We're finally here at this checkpoint. Mahaba-haba to, 3 kilometers sa trail. Gago. Safe lang agad ako, putang na. Dulas nga. Safe lang. We didn't waste our time. After namin ma-flat sa mapa ang next coordinate, pinasok agad namin ang trail going to the next checkpoint. At dito na nga namin nakita ang sitwasyon sa loob ng bundok. Dahil maulan at madulas ang daan, madaming riders ang na-traffic. Since this is a single track, hindi ka basta makakabalik. Bara-bara tayo dito, sobrang putik. Mga buddy, we're here at the hardest trail of this FJ Mountain Cross 4. It's already 5 PM. Padilim na. Hanggang alas 10 lang to eh. Mahaba pa daw itong trail na to. So malamang dito tayo magka-camping ngayong gabi dito sa kalagitnaan ng gubat na to. Gusto nila mag-camping na agad. Siyempre maaga pa. Ang 8 PM ang cut-off. So talagang pipila tayo dyan. Susuburin natin. Pagka talagang saan tayo abutin ng 8, saka tayo magka-camp. Wala tayong magagawa. Alam mo nandito tag-camp na agad tayo. Tapos nakadaan sila. Mamaya nakalabas pala sila. Diba? Okay. So try natin makalabas. Other teams even decided to camp here in the middle of the forest and spend the night. And just right before we lose hope, we have received an update from our Viber group. So we have an update mga buddy. Hindi na tayo tuloy yung trail na to kasi sobrang dami ng motor na nag-traffic dito. Bara-bara na. Pinansel nila hanggang checkpoint 17. Picture lang tayo dito sa checkpoint, then balik na tayo. Now, we can just leave the bikes here and walk going to this checkpoint. Just 3 kilometers trek in the darkness of this forest is still a lot better kaysa ipilit nating ipasok yung mga motor dito. Along the way, nakita namin ang struggle ng mga riders na naipit na sa gitna ng putikan. We are still very lucky kasi yung mga motor natin is not too far away from the exit. Pwede pa natin pagtulong-tulungan. So we're done here at this checkpoint. Nag-chat na si Don Joseph. Sabi niya, Team Team Aero. Aero, from checkpoint 14, please disregard checkpoint 17, 18, 19, 20 and proceed to checkpoint 21. Ito yung 14. Kasi waiting shed. Kaya 14, kaya tayo nagpicture tayo. Picture tayo sa 14. Pupunta tayo sa 21. Then after 21, proceed to yung mga ito na yung mga bagong checkpoint. Ang struggle namin paano ibabalik yung mga motor dun sa pinasukan namin. Lahat na naiwan, nag-U-turn na. So ginawa ng path para makaikot. Tinanggal yung mga nakabara doon. Tapos that's it. We've been instructed to skip some checkpoints and go directly to checkpoint number 21. Sounds like a good news. Pero bago yan, kailangan muna natin mailabas ang mga motor. Hindi ito madali dahil ang dami nating motor na nakapila sa likod namin. In short, kailangan natin gumawa ng bagong daan. Ramdam ko ang pagod at pagkabahala ng lahat. But again, wala naman tayong choice. Kailangan natin magtulong-tulong to make it back to the exit point. Yes, nakalabas na kami sa trail.
kami ng hotel. We have less than 30 minutes para makahanap ng hotel, mga buddy. We pushed really hard to go out of this trail. After almost 2 hours of struggle trying to bring all the bikes back in the road, I don't think we still have enough time to reach the next checkpoint. Right after namin makalabas, we only have few minutes left before the cut-off time. Sobrang pagod na din ang katawan at utak. At this moment, all I want is a good sleep. Dito na kami sa aming tinuloyan na room. Hindi na po namin tinuloy yung checkpoint na isa kanina kasi mas pinili namin magpahinga na lang. Kaya muna, tapos pahinga, tapos bukas is another day. Kailangan namin maghabol bukas. Kulang ang pahinga sa dami ng pagod. Halos pumikit lang ako tapos nandito na naman tayo. You really need a lot of motivation to continue. But I'm glad the whole team made it on the 3rd day. Kumpleto pa din tayo. Alright, so everyone is geared up. Maghahabol tayo ngayon. Again, late na naman tayo ng 30 minutes sa take-off natin. Supposedly, 5 PM ang take-off. Dito madali mga buddy, pero pipilitin natin. Di tayo sure, pero pipilitin natin. Ito na po yung pangatlong araw namin sa FJ. Game! 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 Tara, isang dasal lang mga guys. Bago tayo biyahe. Jet lang on the moves mga buddy. Yan, nasa una ako. Basta guys, talasan nyo. Iwasan natin talaga aksidente. We will make the impossible possible. Woohoo! Early morning ride with Team Sec. Jet lang on the moves. Citex. Welcome to Sorsogon, no? Ang ganda ng lugar. We're heading to the waterfalls for the next checkpoint. Malinaw Falls yung pupuntahan natin. 42 kilometers from here. We are seeing a real wonder of nature. I've been here many times pero this is the first time na nagpakita sa akin ng mayon. I guess we've been rewarded for trying this hard to be able to get here at this point. Sobrang na-enjoy namin ang tanawin habang nagra-ride going to the next checkpoint. I don't know where all this energy is coming from para magpatuloy. I can see the whole team is very dedicated in finishing what we started. Jack! Tara, Jack. Tayo natin. Sige lang. Dahan-dahan guys, maraming tao. Ito ba sa court? Alright, we're here. Coach Bell! Yeah! We're here at the last checkpoint for the day 2. Pero day 3 na ngayon, tinatapos lang namin yung for day 2. Picture lang kami to sa may waterfall sa baba. Then maghahabol tayo, hindi na kami pwede maligo. Dito nagpark yung mga motor, mga participants. Then the checkpoint's going down there. Yan. Nilibre na tayo ni Jeric. Nakikita? Nakapagod ba? Nakapagod? Hindi, kapoy na ba eh? This is a checkpoint from yesterday, the Vera Falls. We have to walk going down to this concrete stairway sa gitna ng agubatan. Ramdam mo agad na mas malamig ang hangin dito dahil sa dami ng mga puno. And in less than 10 minutes walk, we got surprised by the stunning natural beauty of these waterfalls. It's one of those spots where nature truly feels untouched, and you just want to take it all in. Isa na to sa pinakamagandang nakita ko. How I wish we can dip into this cold water and enjoy this amazing place.
si Gabi, no? Wala akong mahirap pa. Masabi. Diretso ba? Diretso. Malapit lang. Ang taas lang talaga ng ahon. Let's go, guys. Ingat lang tayo. Now, to complete the task yesterday, we have to take another group photo in the last checkpoint for day 2. Ito yung campsite na suggested sa mga riders to spend the second night. Kaso lang hindi tayo umabot, kaya mabilis ang picture na lang tayo dito. Picture lang tayo dito. Now we are starting day 3. We got 10 coordinates for today, but only 2 major checkpoints. We cannot waste any more time. We have to be consistent in our pace. Kapasok tayo ulit ng trail. First checkpoint ng day 3. Pagaling sa taas, 3 hours yun. Kaya mag-water break muna kayo bago pumasok. 2 to 3 hours pa ba? Yan? Matagal yan, wala pang bumabalik. Basta wala pang bumabalik kasi dito rin sila mag-check in, check out. May pumasok ng alas 6 hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. So, Alas 6? medyo technical doon sa loob. So mag-water break muna bago pumasok. Shit. Nag-water break na ba kayo? Grabe to. Kasi wala signal sa taas, kailangan nakapit na lahat. Pagka meron daw kailangan Lahat ng checkpoint natin sa loob ng trail na to. Pero may konti tayong conflict. At yung isa namin kasama, si Rio, yung dala niyang Triumph Tiger 900, medyo slide na yung clutch dahil sa hirap ng trail kahapon, kagabi. So, tentative kami na ipasok yung motor niya, baka mamaya hindi na makalabas dahil mag-slide yung clutch. So we have to make a decision. Also, sabi kasi sa amin ng mga unang pumasok up until now, magtatanghali na, hindi pa lumalabas. So meaning, medyo mahaba o mahirap yung trail. Hindi natin alam kung anong makikita sa loob. Let's see. Pag-usapan namin ng grupo. Technically, hindi na 100% lahat ng motor natin. Yung kay Rio, baka 30% na lang yung clutch na to. 42 kilometers pa yan. Dayo. Okay. Hindi siya masyadong mahirap. Mahaba lang. Alam ko na kung bakit sila nagtatagal. May mga nakahinto. Maraming intersection. Ngayon, lito-lito lapid sila kaya kailangan dapat naka-flat. Hindi nila ngayon alam. Kaya nga kailangan sundan yung checkpoint. Yun yung sinasabi nilang i-flat. Simula tayo dito sa team. Tatapos tayo sa team. Hindi man natin matapos ang time, tatapusin natin yung ruta. Diba? May cause of delay lang, di mo na masabi yan eh. Let's go, guys. We can do this. We're about to face a more or less 40 kilometers off-road papunta sa paanan ng Mayon. Pero ang maganda dito, lahat ng checkpoint is just around the area. We just have to finish this mission and we are all going to the finish line. Titingnan ko muna, sisilip lang ako. Enjoy to, enjoy. Ano, Gavin? Ayaw na mo, Gavin. Kalsada na, guys. This monument is the first major checkpoint. Kailangan lang natin mag-picture before going to the final checkpoint, papunta sa baba ng Mayon. We don't know what's coming next. Basta we are doing our best to save time kasi malayo pa tayo. Tara, 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 tara! O, dito, dito, dito. Tara, guys, pasok tayo. Ay, Yogi. Ay, sorry. Ako na, Yogi. Gago. Dahan-dahan lang kayo. Pwede niyong gapangan yan. We're heading to the final checkpoint. We have to trek for an hour for this one last picture sa paanan ng Mayon. So this will be the last checkpoint, mga padi. We have to trek for 1 hour going to the peak. Tapos mag-picture lang tayo sa checkpoint. Then after this, 1 hour pabalik. Then punta na tayo ng Siruma. Finish line. Konting tiyaga pa, tapos na tayo. Ano, Noy? Noy, tagal nila po. Tagal na, no? Kanina pa tayo dito. Hindi naman ako napapagod. Yun na ba yun? Ikaw ba? Napapagod ba? Nagpahinga lang, humiga lang. Pero sabi nila 250 km na lang daw. Ano yan? Pauwi ng Bulacan. Parang may buko sa taas. Hoy, tayo, tara na!
Baka lumihinto. Hello po. Congrats po sa atin. Tayo, ano? Doon, ano tanda? Hihingal ka na? Ikaw. Let's go. Hindi mo alam. Boy, legend yan. Oo. Legend yan. Napapanood ko yun eh. After ng mahabang lakaran, we got here at the final checkpoint. Pakiramdam ko talaga nasa finish line na tayo. It's a very rewarding feeling to get here with the whole team. Ang sarap pa ng hangin dito sa taas, kaya we took advantage of the opportunity para makapagpahinga bago tayo bumalik sa paglalakad pababa. Paano pag may makikiinom boy, ano technique? Save water. Basa-basa na ng dila. So my best friend. Hey! Help master! Taka na po. Kalahating lagok lang. Hop! Tama na, sobra na yan. Di tumulong yan. Ito yung vulkan. Hindi lang nakikita, nakakaber na siya ng ulap. So, nandito kami sa baba. Just right here. The last checkpoint. I-picture lang tayo dyan, then pwede na tayong bumaba. Hey! Nagutom! Ang elevation niya is 528 meters. Okay, so nasend na po namin mga picture. Isa dito at saka isa dun sa Aku Bicol. So ito na. Day 3 coordinates. May isa pang coordinate papuntang Checkpoint 11. Angelica Paradise Beach Resort. Take group photo. Submit final group photo to be recognized as winner. Diretso na tayo. Oy! Diretso na tayo sa finish line. Angelica Beach. Tara na. Hey! Lapit na! Let's go! Wala mo mahirap. Grabe, napaka-rewarding din dito. Pag akit mo dito, kitang-kita mo to. Clear. Baka tinamahan yung ulo ko sa ilaw. Tutuloy na tayo sa biyahe natin. Good job everyone. Congratulations Team Sec, Team Aero. We made it. Rock and roll. Ano guys, ready na kayo? Here we go. Finish line. Let's go! This is the last final stretch of this adventure. A long road to the finish line. Almost 200 kilometers going to Siruma, Camarines Sur. Yung akala mong tapos na, mahabang biyahe pa pala. Less than 30 kilometers going to the last checkpoint. Tara! Dito ha. 1.2 kilometers. Angelica Beach. 400 meters. We're here. Let's go! I would like to congratulate everyone. Alam ko ang hirap bago ka makarating dito. Pero once you cross that finish line, sulit talaga ang lahat. 3 days of riding and we're finally here. Kompleto at safe. Pagod pero masaya. It's a very rewarding feeling to be here. Once again, completing this journey with the whole squad. We spend the night here in Siruma, Camsur, right exactly where the finish line is. Hindi na kasi namin nakita ang beach kahapon, kaya we extended our stay para enjoyin pa ang dagat. Hi, ang dami pang kwento. I guess we have to end this right here.